Okay, sige, simulan natin to. May isang tanong dito mula sa sources mo na parang sasabog yung utak mo pag inisip mo. Sa banal na santatlo, bago pa man likhain ang mundo, yung relasyon ba ng una at ikalawang persona ay mag-ama na talaga? O kaya naman, ito ba ay isang papel na ginampanan lang nila nang, alam mo na, pumasok si Kristo sa kasaysayan ng tao? Eksakto. At napansin ko agad sa sources mo, may mga Korean terms dito, no? Mukhang galing sa isang malalim na pag-aaral mula doon. Oo, at gagamitin natin yung mga terminong yon para maging tapat sa material, pero syempre ipapaliwanag natin. Sige, pero bago tayo sumabak dyan, parang ang pinakaugat na tanong dito ay, bakit pinili ng Diyos na ipakilala ang sarili niya sa lengguwahe ng isang pamilya, isang ama at isang anak? Magandang tanong yan. At subukan nating tandaan yan habang hinihimay natin itong dalawang pananaw. Okay, game. At ninawin lang natin, ang layunin natin ngayon ay hindi para maghanap ng parang iisang tamang sagot. Hindi ito contest? Hindi. Ang gagawin natin ay pag-aralan yung dalawang mapa na binigay sa atin. Dalawang paraan para unawain ang isang malaking misteryo. Titingnan natin kung saan sila nagbabanggaan. Sige, let's break this down. Sabi sa source mo, ang Diyos ay espiritu at ang tatlong persona ay magkakapantay-pantay. Pero kailan nagsimula yung relasyong ama at anak? Dito na pumapasok yung dalawang pananaw. Simulan natin sa una, yung tinatawag sa source na Gyonhaye-il, View 1. Gyonhayil. Sige, anong sabi niyan? Ang unang pananaw, simple lang. Ang relasyong ama at anak ay walang hanggan. Eternal. Bago pa magkaroon ng let there be light, bago pa ang lahat, anak na ang ikalawang persona. Teka, linawin ko lang. So para sa view 1, yung ugnayan ng ama at anak hindi yan nagsimula sa Bethlehem. Hindi. Parang as old as God Himself. Ganun ba? Yan na yung fundamental nature nila. Tama. It just is. Hindi ito nakadepende sa paglikha, sa panahon o sa kahit anong plano. At dyan, ibang-iba ang sinasabi ng ikalawang pananaw, ang Gyonhai-i. Okay, so different hat on. Ano naman ang sinasabi ng view 2? Ang ikalawang pananaw, sinasabi na yung mga titulong ama at anak ay nagsimula lang sa isang partikular na punto sa kasaysayan. Sa kasaysayang lang. Oo, noong ang ikalawang persona ay pumasok sa panahon at espasyo bilang si Jesus. Sa pananaw na ito, ang pagiging anak ay isang papel, isang funksyon, kumbaga isang misyon para sa kaligtasan. Wow! So sa view 2, kung babalik tayo sa kawalang hangganan, hindi pa sila ama at anak. Hindi pa. Sila ay co-equal, co-eternal persons ng Diyos, pero walang ganoong family dynamic. Parang mission title, tulad ng isang ahente na binigyan ng code name para sa isang operasyon. Yan ang magandang analogy. Ang pagka-Diyos nila ay walang hanggan, pero ang relasyong ama-anak ay functional. Nagsimula lang sa takdang panahon para sa isang partikular na layunin. Napakalaking pagkakaiba. Grabe. Dito na siguro papasok yung isa sa mga pinaka-fascinating na bahagi ng source mo. Yung pagkakaiba ng bugtong na anak at panganay na anak. Doksengja at Jangja. Oo, yan. Paano nagiging battleground ng dalawang pananaw ang mga titulong ito? Ito talaga ang sentro ng argumento nila. Para sa unang pananaw, yung view 1, ang dalawang titulo ay hindi magkasalungat. Naglalarawan lang sila ng dalawang aspeto ng iisang persona. Paano yon? Ang bugtong na anak, o Doksengja, tumutukoy yan sa kanyang walang hanggang pagka-Diyos, yung kanyang eternal status bilang manilikha. Okay. Ang panganay na anak naman, o Jangja, yan yung papel niya nung nagkatawang tao siya at naging bahagi ng nilikha. Teka, para may naisip akong analogy dyan, para mas madali. Parang isang hari. Palagi siyang hari, yan ang pagkabugtong niya, di ba? Sige. Pero, nung bumaba siya sa palasyo para mamuhay kasama ng mga tao, gumanap siya ng bagong papel bilang panganay sa kanila. Iisang persona pero dalawang titulo. Ganun ba yon? Perpekto. Perpektong analogy yan. Siya ang bugtong na anak na manlikha na naging panganay na anak sa mga nilikha. Napakalinaw para sa view 1.
Gets ko yung logic niyan. Pero syempre, may sagot dyan ang view 2. Paano naman nila binibigyan ng kahulugan yan? Hindi pwedeng pareho ang logic. Tama ka dyan. Para sa ikalawang pananaw, ang mga titulo ay hindi sabay na deskripsyon. Sunod-sunod na pangyayari yan. Isang timeline. Ah, timeline. Oo. Ayon sa kanila, ang ikalawang persona ay naging bugtong na anak noong siya ay nagkatawang tao. Sa Bethlehem, Okay, yun ang simula. yun ang simula. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, doon siya naging panganay sa lahat ng mga nilikha. Ah, okay. So, hindi ilang descriptions, kundi barang mga event, milestones. Pagkakatawang tao, boom, bugtong na anak. Tapos muling pagkabuhay, boom, panganay na anak. Ganoon nga. At yung pagiging panganay niya, ayon sa source, yun ang nagbukas ng pinto para sa atin na maging inampong anak, yung Yangja. So, dahil naging panganay siya, nagkaroon ng puwang para sa mga sumunod. Eksakto, nagkaroon ng mga kapatid. Kaya para sa pananaw na to, hindi siya pwedeng maging anak bago pa man siya maging nilikha. Lahat nangyari sa loob ng kasaysayan. Okay, so may dalawang origin story na tayo. Ngayon, dito na sa, ano nga yun, the proof is in the pudding, yung tunay na pagsubok, Ang krus. ang krus. Paano haharapin ng dalawang pananaw yung sigaw na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito talaga nagkakainitan. Para sa unang pananaw, yung eternal sonship, yung pagtalikod na yun sa krus, ang pinakamatibay na ebidensya na totoo at walang hanggan ang relasyon nila. Bakit? Paanong naging ebidensya yun? Kasi yung sakit, yung bigat ng paghihiwalay na yon, nagpapakita ng lalim ng isang ugnayan na dati nang nandun. So para sa kanila, kung hindi sila tunay na mag-ama bago pa ang lahat, yung sigaw sa krus ay parang Walang laman. acting lang, isang pagtatanhal na walang tunay na pinanggagalingan. Precisely, mawawalan ng bigat ng sakripisyo. The pain is real because the relationship is eternal. Para sa kanila, kung ang relasyon ay nagsimula lang sa Bethlehem, hindi ganun kanalim ang sugat. Okay, naiintindihan ko yung emotional at theological logic niyan. Napakalakas na argumentong yan. Oo, Pero, tiyak may butas na nakikita dyan ang kabilang panig, hindi ba't ang hirap isipin na ang perpektong Diyos na iisa sa esensya ay pwedeng magkahiwalay? Yan siguro ang atake ng view 2, tama? eksakto. Yan ang kanilang kontraargumento. Magtatanong ang ikalawang pananaw, paano posibleng magkahiwalay ang Diyos sa kanyang sarili? Oo nga naman. Para sa kanila, yung ideya ng paghihiwalay sa loob ng Trinity sa kawalang hangganan ay logical na imposible. Ang Diyos ay hindi maaaring maging laban sa kanyang sarili. So paano nila ipapaliwanag yung nangyari sa krus? Sinasabi nila na ang pagtalikod ay posible lamang dahil ang ikalawang persona ay naging isang nilikha. So yung pagkakatawang tao ang susi. Dahil naging tao siya, doon lang siya naging vulnerable sa karanasan ng paghihiwalay na imposible para sa purong Diyos. Iyan ang punto nila. Sa kawalang hangganan, imposible yun. Sa makatuwid, ang relasyong ama-anak at lalo na yung paghihiwalay sa krus ay mga pangyayari lamang na maaaring maganap sa loob ng nilikhang sanlibutan. Grabe! Parang isang clash of impossibilities. Sa view 1, walang saysay ang krus kung hindi eternal ang relasyon. Sa view 2, imposible ang krus kung nasa labas ng nilikhang mundo yung relasyon. Parehong may bigat. Ngayon, payo naman ang endgame. Binabanggit sa source mo na sa katapusan, ang anak mismo ay magpapasakop sa ama. Anong implikasyon yan? Ito yung nagbibigay ng clue sa huling layunin. Para sa unang pananaw, yung pagpapasakop na yun ay ang pagbabalik sa orihinal na estado. Paanong pagbabalik? Tapos na ang misyon sa lupa kung saan pansamantala siyang naging mas maliit, kaya't yung walang hanggang pagkakapantay-pantay nila muling na ipapakita ng buo. So parang mission accomplished, balik na sa original setup, isang restoration. Paano sa view 2? Para sa ikalawang pananaw, ito yung pagtatapos ng papel bilang anak. Kapag tapos na ang pagtubos, yung mga titulong ama at anak na kinailangan para sa plano, hindi na rin kailangan. So yung mga titulo parang temporary lang. Temporary at functional. Kapag naabot na ang layunin, yung istrukturang iyon hindi na kailangan.
Babalik sila sa pagiging co-equal persons nang walang hierarchy ng ama-anak. Hanang pansin ko sa dulo ng source mo, yung mind-bending na ideya. Alam ko yan. Sinasabi doon na kung sakali, for the sake of argument, na ang unang persona ang nagkatawang tao at hindi ang ikalawa. Posible. Maaring siya ang tinawag na anak at ang ikalawa ang tinawag na ama. Yan, that changes everything. So yung mga titulong ama at anak ay hindi pala tungkol sa isang fixed identity, kundi tungkol sa role na ginampanan. Ipinapakita niyan kung gaano ka-functional ang tingin ng ilang teologo sa mga titulong ito. Ang mahalaga ay hindi ang pangalan kundi ang ginagampanan. Ang ikalawang persona ang bumaba, kaya siya ang isinugo, siya ang anak. Kung binaliktad din ang titulo? Posible. Isang radical na ideya na mas pabor, siyempre, sa ikalawang pananaw. So pagkatapos nating suriin lahat to, ang dalawang pananaw, ang mga titulo, ang krus, malinaw na hindi nagdedeklara ng panalo ang source mo, no? Mukhang sinadya yun. Hinahayaan tayong makita ang bigat at lohika ng bawat panig. At marahil, ibinabalik tayo nito sa tanong mo sa simula. Oo nga. Baka ang punto ay hindi kung aling framework ang 100% tama. Dahil limitado lang ang pangunawa natin, baka ang punto ay yung mismong larawan na ipinapakita. Kaya't nasuri natin ang dalawang malalim na theological na pananaw. Ang ikalawang persona ba ng Diyos ay anak mula pa sa walang hanggan o ito ba ay isang papel para sa ating kaligtasan? Hindi sinasagot ng tiyak. At ito ang nag-iiwang sa iyo, sa ating lahat, ng isang huling bagay na pagnilayan. Ang tanong ay hindi na aling pananaw ang mas tama. Anong mas malalim na tanong? Ang tanong ay, bakit pinili ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng relasyon ng isang ama na handang ibigay ang kanyang minamahal na anak? Anuman ang tamang theological na konstruksyon, ang ipinapakita nito ay isang Diyos na ang pinakaesensya ay pag-ibig, sakripisyo at relasyon. Isang Diyos na ang kalikasan ay ang magbigay. At marahil, yun ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ito.